Hi guys! Welcome back to another vlog. So yung tatalakayin nating loan app is the kind na mada-download po sa Google Play Store. Kaya yan, bida-bida na naman yung aking Samsung na phone. So yung loan app na to, pagkatapos siyang applyan, kaagad na siyang may offer. At malaki-laki na yung offer niya But the question is, iti-take mo ba yung offer na yan? And guys, pag-usapan natin yung loan app na to dahil itong si V Plus is registered po sa SEC. So, kailangan natin pinag-uusapan yung loan app na to kasi utang po is a responsibility. So, keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito pinag-uusapan po natin yung iba't ibang mga online loan platforms. And today, yung topic natin ay si V Plus na Ola. At ang grabe guys, ang dami niyang mga ads. So, kung ads lang yung pagbabasihan mo, napaka-okay ha. So, dapat natin siyang kinikilala bago natin siyang lapitan. So, it's everywhere. Nasa YouTube, nasa Facebook. And kagabi nakita ko yung ad niya while I was checking something on this phone. Kaya sabi ko, subukan ko nga. By the way, guys, this video is not sponsored. It is based on my personal experience and it's not sponsored by my phone. The reason why I'm saying is, di ba, yung mga Ola, may mga Ola kasi na hindi na nagwo-work sa mga old Android models. That's why you always need to check kung compatible pa ba yung isang app sa cellphone mo. Because kung ida-download mo at hindi siya compatible, dun tayo nagkakaproblema sa pag-take ng picture. So, itong si V Plus is compatible sa Android system 7 and up. If you need a phone upgrade, okay, like this one, meron tayong Shopee, may Shopee Loan, Shopee SPay Later, na kung saan makakabili ka ng mga ganitong klaseng phone on installments, interest na mababa. Anyway, so yung topic natin ay si V Plus na loan app na yun nga, na-download ko dito sa Android dahil wala po siya sa iOS. So, there's a kay Philippine Vastness Lending Corporation. Fast and reliable loans daw for Filipinos, 50,000 pesos yung pwede niyong ipahiram. And one ID lang yung kailangan, no collateral, no paperwork, 100% online, SEC. Quick disbursement to your GCash, PayMaya, or bank account. But the question is, okay ba siya? Totoo bang flexible yung terms niya? Kasi nagulat ako may pa 2 terms, 3 terms siya. Pero, nako guys, panoorin nyo muna yung video na to para malaman nyo talaga kung okay. Kasi yung offer niya sa akin was 4,000 pesos, which okay sana, no? Diba? 4,000, malaki-laki na rin yan guys dahil pangtawid o pang petsa di peligro, o di ba? Pero iti-take nyo ba pag nakita nyo yung offer niya? Anyways po, so pagkatapos siyang i-download, ganito po yung ma-expect nyo during the application process. Pagkatapos siyang i-download, ayan, lumabas yung logo niya tsaka yung privacy policy niya. Kailangan mo scroll down para makapag-agree. Yan, maglalagay ka ng phone number at ng verification code. At yung pinagtataka ko lang kasi, bakit galing kay Pera XL, V Plus yung code. Anyways, 0.05% per day, 121 days daw, and click apply now. Okay, walk through muna tayo guys para alam nyo what to expect. So, hingi po siya ng mga iba't ibang access at kaagad bumungad yung mga IDs na pwede niyang tanggapin. Kasama po dito yung driving license, PRC, SSS, passport, postal ID, ID, TIN, voter ID, national ID, pag-ibig, and for your information, again, gasgas na yung aking driver license kasi ito pala yung binibigay ko. Pwede mo siyang picturean diretso sa phone mo. Pwede mo rin kunin from your photo album. I-upload bali. So pag upload mo, kaagad yung nakaka-capture yung details. I-double check mo na lang na tama yung na-capture niya. And then just click submit when you're ready. Tapos magsiselfie ka, yung ganong-ganon. Yung ganong-ganon, magsiselfie ka guys. So kailangan okay yung camera niyang phone nyo at i-follow nyo na lang yung instructions sa pag-selfie. Pagkatapos, yun, hingi na po siya ng personal information at I want you to take note na yung loan app na to, optional lang naman yung Viber, yung backup phone number, tsaka yung Facebook. So, pag optional, wag yun ang ibigay. And then, doon naman hingi siya ng length of employment, company name, office address, detailed, company contact number, yung mga ganon. Kahit na sabihin mo unemployed ka, housewife, hingi pa rin siya ng mga details na yon. So, kailangan mo i-provide. And then, dalawa po yung contact information hihingi niya. At hindi niya dapat tinatawag na co-maker to eh. Kasi pag naging co-maker ka, meaning nito, responsible ka rin sa utang kung sakali yung principal borrower ay hindi makabayad. Pero guys, hindi nila pwedeng tawagin na co-maker yung tao na pinupulot lang sa phone book. Anyways, guys, ganun sila ka-bright. O sige, fine. Pero guys, take note ha, hindi po magiging co-maker yung mga ilalagay nyo dito, but let them know
mag-abiso kayo sa mga tao na ilalagay nyo dito. They may be contacted solely for the purpose of debt collection. Yung ganon. O, so matatawagan sila pag hindi ka nakabayad. So, piliin na mabuti kung sino yung ilalagay. Anyways, so dun na sa e-wallet or bank, yung pwede mong gamitin as disbursement or receiving account, and double check the account details. Kaya two times niya hihingin yung e-wallet account number para to make sure na, tama yung nilalagay mo doon at hindi maligaw yung pera, mahirap po mag-dispute. So, ito na, lumabas na yung offer niya, 4,000 pesos, which I think is okay. Unfortunately, it's not okay, guys, dahil hindi totoo yung sinasabi niyang 121 days. Yung 2 periods na yan, meaning yan 1 period lang. And it's only 7 days. O, niloloko tayo. And then yung 3 periods naman, 2 periods lang yan. So, pinapahaba niya ng term para ma-justify yung service fee niya na upfront niya pong ikakaltas. So, ayan nakakakita. And kung hindi ka careful, i-click mo yung confirm. Pero, wag muna guys, i-check nyo muna yung details. Okay? Kasi, klarong-klaro dito sa 2 terms, 1 lang siya, and 7 days lang. So, ang taas ng interest niya at ang taas ng kanyang ikakaltas. Sinasabi niya yung interest niya is 560. So, may kaltas na. Tapos, magbabayad ka pa ng interest. Hindi pwede yan. I-waive niya daw yung 5 pesos kapag nakabayad ka. Kapag nakabayad ka on time ng, principal with interest after 7 days. So, upfront service fee is 1,000 pesos. At pag sinabing upfront, ikakaltas niya yun. So, 4,000 matatanggap mo. 3,000 na lang, babayaran mo, 4,000 something, together with the interest. Now, kung doon ka naman sa Schedule 1 and 2 or 3 periods, again, 2 payments lang yan. Gagawin yung installment, 1,998 and 1,997 plus the interest. Plus yan ha. Imagine, yung 4,000 sa loob ng 14 days, ibabalik mo, naging 5,000 na. Pero hindi mo yung buong matatanggap kasi kakaltas na naman siya ng 800. So, hindi ko siya, guys, tinuloy. May pasabi pa siya, leaving may reduce your limit. I don't care. So, hindi ko siya tinuloy, guys, dahil ang dami kong dapat bayaran. Kailangan responsible borrower tayo. At pag nakita mo na hindi ka na komportable sa terms, huwag nyo nang i-go. Kasi mahirap po mag-dispute kapag andyan na kapag nabasa ka na. So, prevention is always better than cure. Hindi ko po siya tinake dahil marami po akong responsibility. Ang dami ko pong dapat bayaran. Ang dami ko po kasing ni-review. And yung loan up na to is regulated by SEC. Now, chinek ko siya sa CIC, pero hindi ko naman nahanap siya sa CIC. But malay mo guys, dahil matalino yung mga OLA ngayon, meron na silang mga AI na mga systems na siya yung nag-check kung may mga bad record tayo sa ibang OLA. So, prevention is always better than cure, guys. I'm not saying na baka maka-apekto to sa ating credit history in the future, but it may, dahil regulated siya by SEC. You never know, diba? It's always good to have good borrowing habits. Na kung naghahanap kayo ng ibang OLA na mas better yung offer kaysa sa loan up na to, dahil kung ako po yung masusunod, iiwasan ko siya. Kaya nagpa-delete po ako ng account sa kanya. Nagbigay pa siya ng warning bago magpa-delete, pero I'm really sure na magpapa-delete na talaga ako ng account sa kanya. Nagpa-delete ako ng account, ayoko sa loan up na to. So, bago kayo mapadpad sa loan up na to, please check the loan apps that are in the legit loan apps playlist by Ate Red. Kasi andun po yung mga loan apps that buong natatanggap or kung may mababa yung interest. Basically, much better yung offer kaysa kay B+. So, yun lang for today's video. I hope meron kayo na-learn. If meron ako nakalimutan, remember na you're welcome to type your comments in the comment section or questions. I'll do my best na masagot sila because my responses are based on my personal experience and the things that I've learned as a user of online lending platforms. So that's it for today's video. I will see you on my next vlog. Bye-bye.